Tumatimbang mula 850 hanggang 1,004 na libra at may habang 10 hanggang 14 na talampakan, wala nang mas nakamamatay pa sa karagatan kaysa sa makinang pamatay na ito. Kahit malalaking nilalang tulad ng selyo, dolphin, ibon at iba't ibang crustacean ay di makakatakas sa galit na mabagsik na halimaw na ito. Ipinipista rin ito ang mga sugatan o may sakit na balyena. Dahil sa madidilim na guhit at itsura bilang sukdulang mandaragit, nakilala sila sa sunod-sunod na marahas na engkwentro sa tao. Kilalanin ang pating tigre, isa sa mga kilalang pating na kumakain ng tao. Ang mga pating tigre na may siyentipikong pangalang Galocerdos cuvier o Galiocerdo cuvier ay nagmula sa salitang Griego na galeas na ibig sabihin ay pating at kerdos na ibig sabihin ay soro. Ito ay tumutukoy sa palihim na paraan ng paglapit nito sa kanyang biktima. Tinatawag din itong pating na kumakain ng tao, pating leopardo at pating na may batik. Bukod sa pagiging nag-iisang umiiral at pinakamapanganib na uri sa genus na Galiocerdo, ito rin ang pinaka-epektibong makinang pamatay ng kalikasan. Ang pinakamalaki at pinakamapanganib na uri ay kabilang sa pamilya ng requiem shark, mga pating na lumilipat at nangganganak ng buhay na supling. May humigit kumulang 60 uri sa grupong ito, kabilang ang blacktip reef shark, Caribbean reef shark at bull shark. Sa lahat, ang tiger shark ang may pinakamalakas at nakamamatay na kagat. Ang nakalsipikang panga, malapad na bibig na nasa unahan at matitibay at malalagaring ngipin ay kayang magdulot ng hindi mo inaasahang pinsala. Dahil sa laki at lakas nila, nagdudulot sila ng matinding pag-atake na nagreresulta sa pagdurugo at kamatayan ng biktima. Matatalim ang kanilang ngipin kaya kayang putulin ng buto, laman at talukab ng pagong. Ang pinakamahabang tiger shark ay 24.6 na talampakan at pinakamabigat ay 1,780 libra. Katulad ng tigre, may madidilim na patayong guhit ito sa likod na karaniwan sa batang pating. Ang mga guhit na ito ay unti-unting nawawala habang sila ay tumatanda. Pangalawa sa pinakamalaki kasunod ng great white, ang mga ito ay napakadelikadong hayop para sa kahit anong naninirahan sa karagatan. Karaniwang matatagpuan ang mga nag-iisang mga ngaso sa gabi sa gitna ng karagatang Pasipiko at sa tropikal at mga katubigang may katamtamang klima. Nakumpirma na umabot sa lalim na 1,100 at 50 talampakan ang pating tigre pero hindi sila karaniwang naninirahan sa malalim na tubig. Mukhang mabagal sila pero dapat pa rin katakutan. Sila ang pinakamahusay na manlalangoy sa kanilang uri. Inaatake nila ang kanilang biktima gamit ang hindi matatawarang bilis. Hindi lang kahanga-hanga ang paningin nila, sinasabi ring napakatalas ng persepsyon ng kanilang mga mata. Walang naigagalaw na talukap ng mata ang tiger shark pero may reflective layer sa likod ng retina nila na nagpapalino ng paningin sa dilim. May kakaibang paraan ng pangangaso ang tiger shark, umiikot muna sila sa biktima bago matake. Ang pinakamabisang paraan para makatakas dito ay ang pagkalmot sa mga hasang, mata at muso nito. Ang tiger shark ay may ngipin na ginawa para hiwain ang kanilang pagkain, kaya malala ang pinsala nila. Ang babaeng tiger shark ay nagpapalago ng mga embryo sa loob ng kanyang katawan. Ang kanilang panahon ng pagbubuntis ay 13 hanggang 16 na buwan. Karaniwang nabubuhay ang tiger shark ng hanggang 15 taon. Umabot sila sa kakayahang magparami sa edad na 7 hanggang 10 taong gulang. Ang pinakamatandang tiger shark na itala ay umabot ng 50 taong gulang. Nagpaparami sila sa internal fertilization at ovoviviparous, kaya buhay ang isinilang nilang supling. Pero ang mga embryo ay nabubuo sa loob ng egg cases sa sinapupunan ng ina. Nakakakuha ng nutrisyon ang mga embryo mula sa yolk sac at napipisa mula sa mga egg case na ito bago ipanganak. Ang mga babae ay maaring manganak ng hanggang 82 anak sa isang panganak na may karaniwang bilang ng anak na nasa pagitan ng 30 at 35.
Dahil ang mga adultong tiger shark ay nagpapakita ng cannibalistic na pag-uugali, kadalasang natatagpuan ang mga batang pating. Ang paghahating ito ng tirahan ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga batang pating mula sa iba pang malalaking mandaragit, kundi pati na rin laban sa mga adultong tiger shark na maaaring kumain sa kanila. Ang kulay nila ay tumutulong para madali silang magtago sa tubig at umatake bigla. Ito ang dahilan kung bakit maraming ulat ng mga tiger shark na namataan sa mga lugar na paliguan. Madali silang makakalusot dito ng ilang oras nang hindi napapansin. Parehong mandaragit ng adult tiger shark ang orca at tao. Mas malaki at mabigat ang orca kaysa tiger shark, kaya kaya nilang pabagsakin ang mga ito. Hinuhuli at pinapatay ng mga tao ang batang at adultong tiger shark gamit ang mga komersyal na lambat sa pang-ingisda para sa balat, langis ng atay at kartilago. Minsan, ang batang tiger shark ay 20 pulgada lang pagkapanganak, kaya madali silang kainin ng mas malalaking pating at selyo. Mas mabagal lumangoy ang tiger shark kaysa ibang pating, kaya mahirap matukoy ng biktima ang panganib. Mahaba ang listahan ng biktima ng tiger shark, kabilang ang pusit, pagong dagat, dolphin, mas maliliit na pating, kabibe, pagi at mga ibon sa dagat. Bukod pa rito, ang tiger shark ay isa sa mga uri ng pating na may pinakamataas na posibilidad umatake ng tao kahit hindi sila ginagalit. Bagaman bihira umatake ng tao ang pating, ang tiger shark ay naiulat na responsable sa malaking bahagi ng mga nakamamatay na insidente ng pagkagat ng pating dahil madalas silang makita sa mababaw na bahura, daungan at kanal kung saan may mga tao. Ang tiger shark ay naninirahan din sa bunganga ng ilog at iba pang tubig na maraming dalang agos mula sa lupa. Ito rin ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na pating sa mundo dahil sa kadahilan ng iyon. Ang tiger shark ay isa sa 3 pangunahing agresibong uri ng pating kasama ang great white at bull shark. Ayon sa mga tala sa 100 at 11 na naiulat na pag-atake ng tiger shark, 31 dito ay nakamamatay. Karaniwan, may 3 hanggang 4 na insidente ng kagat ng pating kada taon sa Hawaii, ngunit bihirang nakamamatay. Si Bethany Hamilton, isang surfing champion, ay kilalang nakaligtas sa ganitong pag-atake. Noong 2003 habang nagsusurf si Bethany Hamilton, 13 taong gulang sa tunnels ng Kauai kasama si Alana Blanchard, biglang inatake siya ng isang tiger shark. Habang nakahiga si Hamilton sa kanyang surfboard at nakalawit ang kanyang braso sa tubig, kinagat siya ng pating, pati na rin ang kanyang board. Natanggal ng kagat ang kanyang braso, kaunti lang sa ibaba ng balikat. Tinulungan ni Blanchard si Hamilton na makabalik sa dalampasigan kung saan gumawa ng tourniquet ang ama ni Blanchard na nagligtas sa kanyang buhay. Nahuli ng mangingisdang si Ralph Young ang isang 14 talampakang tiger shark na pinaniniwala ang umatake kay Hamilton. Tumitimbang ito ng halos 1,400 libra. Si Hamilton ay kabilang sa nangungunang 10 profesional na babaeng surfer sa mundo. Kadalasang sumusunod at nananatili ang mga tiger shark sa maiinit na agos ng tubig. Ang kanilang ideal na temperatura ay nasa paligid ng 71 degreeng Fahrenheit. Kapag nagsimulang lumamig ang tubig tuwing taglamig, ang mga pating ay pumupunta sa mga tropical na lugar upang manatiling mainit. Sa tag-init, bumabalik sila sa mas malamig na tubig upang manatili sa tirahang angkop sa kanila. Sila ay matatagpuan kahit saan, mula sa Gulf of Mexico at Caribbean Sea hanggang sa baybayin ng India, Africa, Indonesia at Australia. Kayang madama ng mga pangunahing mandaragit ang paggalaw ng biktima at manghuli kahit mahina ang visibility. Natutunton ng mga tiger shark ang kahit kaunting bakas ng dugo dahil sa matindi nilang pangamoy. Hinuhuli rin sila para sa negosyo at libangan sa ilang lugar. Bawal man ang pagputol ng palikpik ng tiger shark, marami pa rin ang namamatay dahil sa ilegal na pagkuha nito. Sa Australia, inaakip gamit ang pain at pinapatay ang tiger shark malapit sa mga palangguyan kapag may banta ng pag-atake ng pating. Inilista ng IUCN ang mga species na ito bilang near threatened dahil sa pagbaba ng populasyon nila. Madalas pa rin nabibiktima ng bycatch ang mga tiger shark. Ibig sabihin, hindi sinasadyang mapatay sila dahil sa pang-ingisda para sa ibang species. Ang tiger shark ay nag-iisang mangangaso na kadalasang kumakain sa gabi para mapanatili ang balanse ng ekosistemang dagat at maiwasan ang pagdami ng kanilang biktima na maaaring makasama sa ibang species. Pinaniniwalaan na ang presensya nila sa damuhan sa dagat ay tumutulong maprotektahan nito mula sa sobrang pagkapastol ng pagong at iba pang biktima. Bagamat generalist ang karamihan, natuklasan ng mga mananaliksik na may ilang individual sa mundo na nakabuo ng espesyal na estratehiya sa pagkain. Halimbawa, halos eksklusibong kumakain ng mga ibon dagat o mga selyo.
Sabihin mo sa amin ang opinion mo tungkol sa apex predator na ito, ang mga labrador, mga scavenger na agresibo at mapanganib na mga ngaso sa komento sa ibaba. At syempre, huwag kalimutang mag-iwan ng like para sa video na ito, pindutin ang subscribe button at itap ang notification bell para sa mas marami pang epic na hayop. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod.